Magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin niyo ang Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 38, 18 and 19, ang mga patay ay hindi makapagpupuri sa Diyos ang mga patay na. Sa kabila ng init, ay lagi ko natin tandaan na anumang uri, anumang kalagayan ng panahon, bilang mga anak na inaasahan na talaga ng Diyos sa tayo mga bakal. Sabihin, yung patay, kung tayo ay patay, sa physical o spiritual, hindi naman inaasahan ng Diyos na tayo ay pagpuli at tumakas sa Kanya. Subalit tayo buhay, spiritual at physical, kaya inaasahan ng Diyos, mainit man ay naririto ka sa Kanyang templo upang siya ay purihin, sambahin, pasalamatan at pakinggan ang Kanyang mga salita. Kung tayo ay patay, kaya yung mga patay, spiritual, physical, hindi mo naman yun inaasahan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, wala naman talaga siya aasahan doon. Kasi nga, mga patay. Kaya isang palakandaan mo na tayo ay buhay na spiritual, yung tayo ay may pagkanatang sumamba sa ating Panginoon. Kaya kita niyo naman yung mga special number. Si Kuya Gilgit, si Kaki, at si Jeffrey. Hindi talaga. Talagang pagkapaso ay singer ang mga miyembro talaga. Ito, kasapibang ang kasama ay nakaka-influensya. Kaya, kasama nga po pala natin ang Pastor Tingkod Cortez, kung po ba tumayo, yan. Kung po sa hindi nakakaalam, ang ating pong minahan na pastor ay natitin po dito ng 2 taon. Kaya po, yung 7 taon po dito ay himala. Sipin yung 7 taon. 2 taon na siya natin dito. Purihin ng Panginoon, si Pastor ngayon nasa Bulacan. Siguro si Pastor ngayon ay nasa pahanahon ng Sabbatical Leave. Alam niyo ba yung Sabbatical Leave? Meron ng mga iglesia na ang pastor ay pinagbabakasyon mo. Pagkaraniwan, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan. Sa loob ng 1 taon, ang ginagawa ko ng mga iglesia, pinagbabakasyon sa Hong Kong, sa Boracay. Pinalalabas ang pastor nila para naman makalaya-laya. Ako naman pwede na dyan sa parang San yung bigyan ng Sabbatical Leave, ano? Purihin ng Panginoon, kasama natin ang Pastor Lingkod, ang pianan po niya, taga rito sa Manila. Kaya, yun naman ang panantay Pastor. Pag estilo dito, pag-alis niya, meron tangay-tangay na isang nasubukin nyo. Kaya, sa Biyernes at Sabado po, meron po ang mga kabataan, mga magulang. Yun po napagkakausap doon sa Layon, sa Balito, Palatagan, Batangas. Yun po ay katulad ng church natin, pero mas mataas po dito ang bakod at maluwang yung pinakbakanting lupa. Ang gagawin ng mga kabataan doon, bawat kongregasyon ay magtatayo ng kanya-kanyang tent. Kaya, tayong mga magulang, may Kristiyano na o hindi Kristiyano, inyong anak. Ito kung pupuntahan ito ay para naman ang mga kabataan natin talaga maturuan natin na maging responsable at talagang magkaroon ng panahon sa Diyos. Kaya kung may susuportahan mo kayong pupuntahan ng inyong anak, ay dapat ito na yung puntahan nyo. Kaya purihin mo ang Panginoon at napagkatuwaan po ng mga kababaihan at kalalakihan na sa Matabukay, sa Webes ng hapon, alas 5, ay maligo doon kung kinapastor Ruel. Mapabaho yung lugar na yun para swimming pool yung dagat, white sand, at doon sa balsa. Naisip ko nga naman, siya nga po, huwag na bang puro trabaho. Alas 5 ng hapon para hindi mainit hanggang alas 11 ng gabi o alas 12 ng gabi doon. Kaya, maliit lang naman ang hapon nga, 50 pesos lang yata. Pamatahe. Tapos, kanya-kanyang baon, wala ang problema. Pag nasa dapat, kahit totoo, kung yan. Kaya, maganda ho yun. Tayo naman ay minsan-minsan, lagi na lamang mo yung mga kabataan. Kaya, yung mga kabataan, pag may sumabit, 500 pesos ang kontribusyon. Kaya, kalalakihan at kababaihan, purihin ng Panginoon at nawa nga ho. Kasi ho, ang dami ng may anniversary ng May. Kami ni Mrs. Sue, May 18. 20 years na kami. Isipin nyo, ang dami ng himala. Ang
Sabi ng himanak, 20 years na kami ng asawa ko, kaya maganda na ang mga anniversary naman, doon tayong magpansamata po tayo. Para naman maalaala natin ang ating mga pinagdaanan. Purihin ng Panginoon. At sa umaga po ito, ang pagsahon natin ay may pamagat na pakikipagkompromiso. Pakikipagkompromiso. Ang salita po daw na pakikipagkompromiso ay karaniwang ginagamit sa politika at sa pagsasaayos ng mga suliranin, lalo higit ng mga may manggagawa. Halimbawa po, meron daw, mga manggagawa ay nag-akla, gustong magtaas ng sahod, gustong itaas nila ang sahod nila na 10 pesos. Ngayon, na hindi ako papayag. Ang kaya lang ng kumpanya ay 5 piso. So, nag-usap ang dalawang panig at doon sa nagkasundo doon sa halagang 7 piso. Sumang-ayon ang bawat panig. Nagkasundo. Ito ang tinatawag na pakikipagkompromiso. Sa diksyonaryo po, ang pakikipagkompromiso po daw ay pagsang-ayon sa isang gusto ng bawat panig ay sumasang-ayon. Yung gusto ay inaayos ng bawat panig ay sumasang-ayon. Ito po daw ay nangangahulugan ng pagsang-ayon kahit na nangangahulugan din ito ng pagsasakripisyo ng isa, ng kanyang sariling paniniwala dahil siya ay nakipagkompromiso na kahit na yun ay labag sa kanyang panuntunan, sa kanyang kaisipan, siya ay pumapayag na. Maaari pa natin gamitin ang pakikipagkompromiso. Pakikipagkompromiso bilang mga Kristiyano sa iba't ibang bagay lang higit sa pakikitungo natin sa sanlibutan. Ang batayan po nating talata ay hindi po kailan sa atin yung pangunguna ni Moises at ni Aaron na kung saan ay nagpaalam sila lupa, kambing, at baka. Ngunit hindi, kailangan dalhin namin ang lahat naming hayop at walang maiwan kahit balahibo sapagkat pipili na nariyan yung paraon na umalipit sa kanila ng matagal na panahon. So, ang gusto ng Diyos, ang mga Israelita, pinasasabi sa pangunguna ni Moises, ni Aaron, na sabihin sa paraon, na payagan, sumamba sa ilang, maglakbay ng 3 araw, isama ang buong pamilya at kanyang mga bata at tupa upang maghanap ng ihahandog, pumili ng ihahandog kaya ang mahalaga doon sa bautismo sa paraon. Humadlang ang paraon. So sa umaga kung ito titingnan natin, yung mga bagay na hinahadlangan ng paraon sa mga Israelita para sumamba, maglingkod, isama ang pamilya, maghandog sa Diyos, pagkaraniwan, ito yung ginagamit din ngayon ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. O para sa maraming mga tao ay ang yung paghadlang, yung ayaw na mangyari ng paraon ay pagkabuksan ang durungawan ng langit. Ayaw ng Diablo na kapag nagsingil tayo, Diablo, sa ngayon no. Pansinin po natin, maliwanag mo ang ating teksto. Gusto ng Diyos sa mga Israelita, sinabi sa pag-isama namin lahat. Dahil kami pipili na sila ay payagang sumamba doon sa ilang maglakbay ng 3 araw, umalis doon sa Egypto. Pero, ano ang gusto ng paraon? Sabi po, sa talatang 8, ang gusto ng paraon doon sa kabanata, tuloy na manindigan tayo dahil sinikap ng Diyos 8, kaya itinatawag ng paraon si Moises at Aaron, sinabi, kayong lalabas ng Egypto. Sa verse 26, sumagot si Moises, hindi po maaari dito sa Egypto. So doon sa 27, kailangan po maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin hahantugan si Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Sinabi ng paraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong lalayo at idalangin din ninyo ako. So may pag-uusap ko. Maliwanag si Moises at Aaron yung gusto ng Diyos. Sinabi niya sa paraon, pero ano ang kondisyon ng paraon? Okay, pwede kayo sumamba dyan lang sa Egypto. Noong pinano ako ni Moises na hindi pwede. Okay, papayagan ko kayo sumamba.
Huwag lang kayong lalayo. Yan lang sa borderline. Yan lang. Huwag kayong lalayo. Ano pong mensahe nito sa atin? Pero makikita po natin, si Moises, si Aaron, hindi pumayag. Hindi sila nakipagkumpurmiso sa Parao. Hindi po ba madalas itong ginagamit sa maraming tao? Ginagamit sa ating mananampalataya. Marami nga, okay, na sinasabing born again na. Umalis na sa Ehipto. Umalis na sa dating religion. Nakakilala na sa Panginoon. Pero titingnan po natin at sumasamba. Pero ang katotohanan, andun pa rin sa Ehipto. Sabi sa 2 Corinto 5:17, ang sino mang nagpag-isa kay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang. Nawawala yung dating pagkatao. Siya'y bago na. So mga kapatid, kamusta po? Tayo ba hindi nakikipagkumpurmiso sa Diablo? Ang gusto ng Diyos, ang sino mang nagpag-isa kay sa Ehipto, doon sila sa ilan. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Maaaring sabihin natin, ako na may nasamba. Maaaring sabihin natin, ako na may gumagawa ng mabuti. O 50-50. Pero alam po natin, kung lalayo, doon sa labas ng Ehipto. Kung sasamba, doon sa labas ng Ehipto. Huwag lang doon sa lalayo-layo. Ang gusto ng Diyos ay maglalakbay. Kaya nga po, ang gusto ng Diyos, ang sino ang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging isang bagong nilalang. Kapatid, kamusta ang bawat isa sa atin? Tayo ba'y hindi nakikipagkumpurmiso? Pinaninindigan ba natin? Ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi diyan, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, kung talagang ikaw ay born again, huwag ka lang lumingon, huwag kang tumigil doon sa Ehipto. Ehipto ng anak. Nung tanggapin mo ang Panginoon, basahin mo. Sunugin mo. Kung ikaw nasa panahon na sugat, upuan ng dispitan, huwag ka lang umupo doon. Ayaw ng Diyos na manatili tayo doon. Ang gusto ng Diyos, umalis tayo sa Ehipto. Nawa mga kapatid, hindi tayo nakikipagkumpurmiso sa Diablo katulad ng gusto ng Parao. Dahil, alam nyo, kaya yun ang gusto ng Paraon, sabi si Moises, kung sila itong sasampa, papatuhin sila ng mga Israelita. So, tayo, alam natin na gusto ng Diablo, may sumapa. Pag linggo, may takpa. Pag Lunes, may buntot. Okay. Dahil wala rin maguluhan. Ang gusto ng Diyos, sige, 50-50. Malainit, hindi mainit, hindi malamig. Yun ang gusto ng Diablo na iniaalok sa mananampalataya. Pero alam po natin, sabi sa pahayag, ayaw yun ng Diyos. Isusuka yun ng ating Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos, kung talagang gusto mong parangalan siya, sampayin siya, siya ang iyong Panginoon, umalis ka. Hindi po pwedeng hindi tayo aalis sa kasalanan o sa dating buhay natin. Kamusta mga kapatid? Talaga bang malaki na? Talaga bang ibang-iba na ang buhay natin nung tayo ay nasa Ehipto at ngayon ay nasa ilan? Nawa, meron talagang paninindigan tayo. Hindi tayo nakikipag-kumpormito sa gawa ng Diablo. Ikalawang layo rin ng Paraon. Kaya doon lang sa huwag ka lalayo. Doon lang sa borderline. Kasi, alam ng Paraon na hindi makakatakas yung mga Israelita sa kanya. Natatanaw niya. Hindi makakaalis. Kung pwede niyang maging alipin muli. Dahil andun lang. Malapit lang. So mga kapatid, talaga kung umalis tayo sa Ehipto. Dahil, yung panaranasan natin yan, na talagang pag tayo hindi lumalayo sa kasalanan, tayo ay nadadala. Pag marami nga po daw mga Kristiyanong nandoon sa borderline, andun lang. Hindi pa rin tuluyang umalis.
Kaingat po tayo. Si David, makikita po natin si David. Nung siya ay pabalik-balik doon sa kanyang balkonahe at nakita niyang naliligo si Bathsheba. Ano ang nangyari? Nahulog siya sa kasalanan. So talagang, sabi nga, pasakit tayo sa Diyos, labanan natin ang diablo at lalayuan tayo nito. Lumapit tayo sa Diyos at ang Diyos lalapit sa atin. Ang problema kay David, nakita na niyang naliligo si Bathsheba, nakikita na niyang maganda si Bathsheba, naaakit niya, aba, na. Sinilipan pa, tinignan pa, kaya ang ginawa niya, nag-isisyo siya, pinakari, ipakuha si Bathsheba at sinipingan niya. Andun pa rin, nahulog sa kasalanan. Samantalang si Jose, ang pagkakaiba naman ni Jose, nung yakutan siya ng asawa ni Potiphar, andun siya sa Ehipto. Nung niyakutan siya, ang ginawa ni Jose, siya ay tumakbo, siya ay umalis, dahil kung hindi siya aalis, siya ay mahuhulog din sa pagkakasala. Kaya ito po ang dahilan kung bakit dapat talaga tayo lumayo sa anumang gawa ng kaaway. Huwag tayong paligid-ligid kapag alam natin kasalanan, layuan, alisin, taligdan, at talaga maging isa bagong nilalang. Ikalawa po, na kondisyon ng Paraon na siya rin madalas ginagamit ng diablo. Sabi po sa Kabanata 10, talatang 8 at 11 ng Exodus. Sabi po rito, Kabanata 10, talatang 8 at 11. Kaya pinasundo ng Paraon si Moises at Aaron, sinabi niya, kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ng aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan po kasamang lahat sapagkat ipagpipinta namin si Yahweh. Sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo ang inyong Panginoon, hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong asawa, mga anak. Hindi ako papayag na isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Ito ang gusto ng Paraon. Ito ang kondisyon ng Paraon. Sige, sumamba na kayo. Huwag nyo lang isasama ang inyong asawa. Di ba, sabi sa gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang ating pamilya. Ang kalooban ng Diyos kasama ni Moises ng mga kalalakihan ang kanilang asawa at mga anak. Pero anong ginawa ng Paraon? Hinadlangan. Ayaw. Kasi, ang dahilan, para ang mga lalaki bumalik ulit sa Ehipto dahil naroon ang kanilang asawa at anak. Ano minsan po dito sa atin? Di po ba, ito ang gusto ng diablo? Minsan, hindi natin alam. Hindi tayo katulad ni Moises. Si Moises, hindi nakipagkompromiso. Si Moises hindi puwala, hindi kami papala. Kailangan kasama ang asawa at anak. Kamusta asawa? Kamusta anak? Kamusta magulang? Ano ang ginagawa mo sa anak mo na naroon sa Ehipto? Ano ang ginagawa mo sa asawa mo na naroon sa Ehipto? Tayo ba'y pumapayag na doon na lang sila? Diba? Ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo ang maligtas. Ang gusto ng Diyos, kasama natin ang ating buong sambahayan. Kaya nga po, dapat lang talaga, kaya nga po yung pag nagpapamili, ang tara ko sa inyo, lagi ko sinasabi, yung mga asawa ng anak nyo, paupuin nyo naman ito. Makapakinig ng salita ng Diyos. Si Ate Mali, noong nagsama-sama silang magkakapatid, sabi ko, magbayad natin tayo. Nato, sama-sama. So, hindi tayo dapat po, naniniwala ako, at ito lagi din sinasabi ko sa Panginoon, na hindi ako papayag na hindi ko kasama ang aking pamilya para sa Panginoon. Kaya nga yan, si Jairo, si Jethro, usapan namin, andito tayo sa Panginoon. Dito tayo naglilingkod, hindi po pwede. Kaya nga po,
Pag ayaw, talagang usapan ay kahit anong mangyari. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi maglingkod sa Panginoon. Naniniwala po ako kung nasa puso natin, katulad ni Moises, pinaninindigan natin sa diablo na hindi tayo papayag na pababayaan na lang natin ang ating asawa, ang ating anak, ang ating magulang, na hindi makakilala sa Panginoon, na hindi natin maisama sa ilang para kilalin ng Panginoon, sumampa sa Panginoon. Naniniwala po ako, ibibigay yan ng Panginoon. Di po ba sabi sa Mateo 5, papalat ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ang kanila nililingin. Katulad nung Sunday school kanina, kung malapit ang relasyon natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin, araw-araw, hinihibig, Panginoon. Iligtas mo po ang asawa ko, ang anak ko, ang magulang ko. Ayaw ko po silang mapunta sa impyerno. Naniniwala ako, isang araw, ibibigay yun sa iyo ng Panginoon. Naniniwala ako, hindi mahuhuli ang lahat para sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, at kayo bibigyan. Masama ba ang hinihingi natin sa Diyos? Sabi nga ng pag-aaral kanina, minsan daw, pag hindi ka looban ng Diyos, kahit humingi ka ng humingi, hindi ibibigay. Pero, yung hingin mo sa Diyos ang kaligtasan ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, nakasisiguro ako, 100% kalooban niya ng Diyos. Kaya, ibibigay niya ng Diyos. Ang kailangan lang, katulad tayo ni Moises, may paninindigan kahit anong mangyari. Isasama ko ang asawa ko, ang anak ko, dahil hindi ako papayag na maiwan diyan sa Egypto. Di po ba sabi sa Ezekiel 18:20, kasi ang kasalanan ng ama ay di kasalanan ng anak. Kung sino nagkasala, ay siya parusahan. Kaya hindi ko, minsan mali ang paniniwala ng iba sa Gawain sa 6:31. Ang sabi doon sa Gawain sa 6:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Minsan nakala ng iba, automatic yun. Bakit sumampalataya na? Ang asawa ko, ang anak ko, ang magulang ko, kasama na, hindi po. Ang sabi mo doon, ang konteksto po noon, nag-Bible study sina Pablo, nangarap sina Pablo doon sa Magina, sinautismuhan, tumanggap din sa Panginoon, kaya sila'y sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Nawa, hindi tayo makipagkompromiso. Kapatid, nawa, kahit anong mangyari, huwag kang papayag. Dahil ang diablo, katulad ng Paraon, gusto, alipinin niya asawa mo, anak mo, magulang mo. Gusto'y sa kanya. Gusto'y pag-aari niya. Ayaw niyang matulad sa iyo na pinalaya ng ating Panginoon. Ikatlo at huli, ano po ang sabi ng ano ang gusto ng Diyos? Sumamba doon sa Exodus, Kabanata 10, talatang 24 at 27. Ano po ang sabi? Tinawag ng Paraon si Moises, sabi niya, makakalakad na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong sambahayan, ngunit iwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing, at baka. Ngunit hindi, kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at walang maiwan kahit balahibo. Sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. Sumaliwanag po, ang gusto ng Diyos, sasamba sa ilang maglalakbay ng 3 araw. Ang gusto ng Diyos, kasama ang pamilya, asawa, anak. At ikatlo, ang gusto ng Diyos, kasama yung mga ari-arian nila. Pero ano ang gusto ng Paraon? Okay, pwede na kayo sumampa sa ilan. Pwede mo nang isama ang iyong asawa at anak. Iiwan mo lamang ang iyong ari-arian. Di ba ito rin ang ginagawa ngayon ng Diyos? Isang lalaki po daw ang nagpabautismo. Ang bautismo ko sa iba't ibang Christian church ay iba't iba. Merong pawitik, merong pabuhos, merong padugo. Pero sa pag-aaral ko naman, ang mahalaga doon sa bautismo ay yung tubig. Simbolo ng paglilinis. Panlabas na paglilinis na may panloob na pagbabago. So, sa atin ay meron ang isang, ito po kwentong ito, ang paraan ng kanilang bautismo ay paglulubog.
swimming pool sa dagat, o ang iba naman, mayroong simbahan na parang may hubugan sila doon. Ganito po ang kwento. Nalimutan ng bakaw ikuhan yung kanyang wallet. Kaya ang ginawa, bago siya lumusong, dinukot yung wallet at ibinigay doon sa kasama. Ang sabi po ng pastor, hindi kita papautismuhan nang hindi kasama ang iyong wallet. Minsan ko, ito ang gusto ng paraon. Okay, sige, samba na. Huwag lamang ang ikaw po. Okay, pastor. Pwede mo akong Bible sabihin, ako'y kakanta, ako'y okay, pwede pastor. Huwag lang. Ang ikaw po, kulang pa nga aking ginagastos, kulang pa nga sa aking pamilya. Huwag lang yung pinakamatabang tupang, pinakamatabang baka, huwag lang yun ang gusto ng tao, para maging kanya. Kung titignan po natin, yun din ang ginagamit ng Diablo ngayon. Minsan ako'y nag-aalala pag ako'y lumalapit sa Nanay Nita. Pag yung kailangan ng pinansyal na pangangailangan para sa gawain ng Panginoon, ako'y nag-aalala baka wala ng laman ang kaha. Salamat naman sa Panginoon. At 7 taon na ako dito, kasama ang himala na hindi naman natitipisitan mo. Maliwanag, sabi sa Malakias 3:10, ang gusto ng Panginoon, ibigay natin ang ating ikapo. Anong layunin niya? Para ang kanyang iglesia ay patuloy na matugunan ng pangangailangan. Ano naman ang pangako niya? Ang gusto niya, bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa nagbibigay ang pagpapala. Pansinin po natin yun. Kung bakit ayaw ng Diablo na matugunan ang pangangailangan natin. Kaya ang Diablo ho, pag yung mga miyembro ay nagkakagatan, pagka yung mga miyembro ay tatampuhan, pagka yung mga miyembro ay hindi nag-iikapo, pagka yung iglesia ay natidipisit, pagka yung iglesia ay pinagtatalian na naman ng mga kambing, pinapapayaan, pagka yung iglesia ay ilan-ilan na tuwa-tuwa ang Diablo. Yun ang gusto ng Diablo. Para yung mga nawawala doon ay mapunta. Di po ba kung titingnan mo natin? Kaya ang pangako naman ng Diyos, pag ibinigay, matutugunan ng pangangailangan sa gawain niya. Ibig sabihin, ang iglesia nito ay patuloy at patuloy na gagamitin ng Panginoon. Ikalwa, pag naman nagbigay, bubuksan ang durungawan ng langit. Ibig sabihin, kaya ayaw ng Diablo na ibigay natin ang ating ikapo. Ayaw ng Diablo na buksan ang durungawan ng langit. Ayaw ng Diablo na kapag nagbigay tayo, ay bigyan tayo palitan ng Diyos na gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Pero si Moises hindi pumayag. Ang sabi ni Moises, hindi, kailangan isama namin lahat. Dahil kami pipili yung the best ay ibibigay namin sa aming Panginoon. Mga kapatid, ito po ang gusto ng Diyos. Nawa, wag tayong sumang-ayon sa gusto ng Diablo. Na huwag natin baguhin ang ating buhay. Ang baguhin lang natin, religion. Huwag natin alisin ang masasama nating ginagawa. Basta nasamba. Huwag nawa tayong gano'n. Ikalwa, huwag tayong pumayag na ang pamilya natin hindi maisama sa Panginoon. Umalis na para sa Panginoon. Ikatlo, huwag tayong pumayag ng mga ari-arian natin ay mapunta lamang sa mga taga-isip. Noong mga nakarang linggo, ang aming Bible study, yung mayamang hangal, na umani na sagana-sagana, ang inisip lamang niya, sabi niya, gigibay ko, maliit yung kamali, tapos ipagagawa ko ng malaki at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, mayaman ka na, kumain ka, magpakasarap ka, mabubuhay ka na, matutugunan na ang iyong pangangailangan. Pero ang sabi ng Diyos, sa Lucas 12, hangal, sa gabing ito'y kukuhanin ko ang iyong buhay. Saan mapupunta ang iyong mga inimpo? So, hindi naman masama ang mag-istay langga. Ang masama, yung hindi ka nag-iimpo ng kayamanan. Ana at kalawang lang. At kalawang lang. Kaya, nawa, sa umaga po ito mga kapatid, tingnan po natin, di ba tayo nakikipag-conformism?
Hindi ba natin iginilibak yung ating prinsip, ang gusto ng Diyos sa atin bilang kanyang anak sa gusto ng Diyos? Nawa po ay patuloy na manindigan tayo dahil sinikap ng Diablo sa ating pagpalikaran na ang Israel ay panatilihin sa Egypto. Yun po din ang sinisikap ng Diablo. Panatilihin tayo sa sanlibutan, panatilihin tayo sa ating masamang gawa, panatilihin tayo sa poder ng Diablo. Ikalawa, sinikap ng Paraon na malapit lang sa kanya. Nawa, yun din ang gusto ng Diablo, nawa wag mangyari sa atin. Ikatlo, sinikap ng Diablo na paghiwalayin ang pamilya. At sinikap ng Diablo na huwag makapaghandog ang mga Israelita para sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Sa umagang ito, nawa masumpungan mo kami na hindi nakikipag-kompromiso sa kagustuhan ng Diablo. Hindi kami sumasang-ayon sa gusto niya, kundi kami ay sumasang-ayon sa kung ano ang gusto mo, Panginoon, sa aming buhay. Basbasan mo po at pagpalain ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.